Sa panahon ngayon kung saan lahat ay nagmamadaling magsalita, magpahayag at magpakita ng opinyon, ang katahimikan ay tila naging kakaiba, halos kahina-hinala. Tahimik ba ang isang mahina? O baka naman, doon sa katahimikang, yan nagmumula ang uri ng lakas na hindi kayang sukatin ng tinig, argumento o pagkapanalo sa diskurso. Isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan. Sa Stoic na pananaw, ito ay isang anyo ng kapangyarihang hindi humihiyaw pero may bigat na kayang magpabago ng kalagayan. Ito ang tinig ng paninindigan na hindi kailangang ipagsigawan. Ito ang anyo ng pagtitimpi na mas malakas pa sa galit, mas matapang pa sa pagbabalik ng masasakit na salita. Sa mundong puno ng ingay, reklamo at opinyon, ang hindi pagsagot ay isa ng anyo ng revolusyon. Hindi dahil ikaw ay duwag, kundi dahil pinili mong huwag sumama sa agos ng kaguluhan. Hindi dahil wala kang kayang sabihin, kundi dahil mas pinili mong bigyang laya ang iyong kapayapaan kaysa sa kagustuhang makipagtalo. Ang tunay na malalim na kaluluwa ay hindi laging kailangang ipagsigawan ang kanyang lalim. Ang matatag na puso ay hindi laging kailangang magpaliwanag. At ang malakas na isipan ay mas pinipiling manahimik dahil alam nito ang lahat ng galit ay pansamantala. Ngunit ang salita ay walang bawian kapag naibulalas. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan pinipiling manahimik upang marinig ang sarili, upang marinig ang Diyos at higit sa lahat, upang hindi basta-basta mahulog sa bitag ng damdaming mabilis magpasya. Kaya sa panahong ang mundo ay sumisigaw, ang Stoic ay nakikinig. Habang ang iba ay naglalaban-laban upang marinig, siya ay nananatiling tahimik. Hindi upang umiwas, kundi upang mapanatili ang kapayapaang hindi kayang agawin ng ingay ng mundo. Ang habol ay isang kilos na madalas nating inuugnay sa pagpupursige, sa determinasyon o sa pag-ibig. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, kapag tapat nating sinuri ang sarili, ang paghabol ay madalas bunga ng isang bagay na mas malalim, kakulangan. Sa tuwing hinahabol mo ang isang tao na ayaw manatili, isang pangarap na patuloy na lumalayo, o isang pangyayaring pinipilit mong kontrolin, hindi mo namamalayang binabawasan mo ang halaga ng iyong pagkatao. Parang sinasabi mong, kailangan kita para ako'y mabuo, o kailangan mangyari ito upang ako'y maging sapat. Ang Stoic ay may kakaibang pananaw, hindi dahil wala silang pangarap o damdamin, kundi dahil alam nila na ang paghabol ay kadalasang produkto ng takot. Takot na maiwan. Takot na hindi makuha ang inaakala mong kailangan. Takot na hindi dumating ang inaasam. Ngunit sa totoo lang, ang takot ay hindi dapat maging batayan ng pagkilos. Ang Stoic ay naniniwala, ang tunay na para sa iyo ay lalapit ng kusa. Hindi dahil ikaw ay walang ginagawa, kundi dahil ikaw ay nananatiling totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangang habulin ang isang bagay para lamang maramdaman mong karapat-dapat ka. Kapag ikaw ay nanahimik, payapa at totoo, ang mga tamang bagay ay dumarating sa tamang panahon. Ang paghabol ay ingay ng isip, isang kalampag ng ego na sinasabing, kailangan ko ito ngayon. Bakit siya hindi lumilingon? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapansin ako? At sa bawat tanong na iyan, unti-unting lumalayo ang iyong sentro at naliligaw ka sa kaguluhan ng pagnanais. Ngunit ang pagtanggap ay katahimikan ng kaluluwa. Ito ang malalim na pag-unawa na hindi mo kailangang habulin ang hindi para sa iyo. Dahil kung tunay na iyon ay nakalaan sa iyo, hindi ito kailanman lalayo. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ay pagrespeto sa sarili. Isang uri ng dignidad na nagsasabing, hindi ko kailangan habulin ang hindi handang manatili. Ako ay buo kahit wala ito. Ako ay karapat-dapat kahit ako'y hindi pinipili. Ang hindi paghahabol ay isang uri ng tahimik na dangal, isang paninindigan na nagsasabi sa mundo, hindi ako magmamakaawa para sa mga bagay na hindi sinadya para sa akin. Mas pipiliin kong panatilihin ang aking katahimikan kaysa sirain ang sarili kong kapayapaan. Sa katahimikan ng hindi paghahabol, naroon ang tunay na kapangyarihan.
Hindi ito madaling gawin, ngunit kapag natutunan mo ito, doon mo mararanasan ang kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong paghabol. At doon sa katahimikang iyon, mararamdaman mong dumarating ang mga bagay na kailanman ay hindi mo kailangang pilitin. Sa bawat pagsusumamo, may bahagi sa atin na unti-unting nawawala. Hindi laging halata, hindi laging malakas ang tunog. Pero sa bawat pagmamakaawa, sa bawat pagpilit, parang tinatanggalan mo ng piraso ang sarili mong dangal. Binabaluktot mo ang gulugod ng iyong pagkatao at sinasabi sa mundo, ako'y hindi sapat kaya't kailangan kong humingi. Ang pagsusumamo ay senyales ng paglimot sa sariling dignidad. Ito ang sigaw ng isang pusong naliligaw, umaasang sa labas niya matatagpuan ang kanyang halaga. Ngunit sa stoic na landas, walang puwang ang ganitong uri ng paghihingi. Hindi dahil sila'y walang pangangailangan o damdamin, kundi dahil alam nila ang kanilang tunay na halaga. At ang halaga ay hindi kailanman ipinagsusumamo. Ito ay isinasabuhay, tahimik, matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi ka kayang pahalagahan. Dahil ang tunay na relasyon ay hindi hinihingi. Ito ay kusang iniaalok. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa isang oportunidad na hindi naman para sa iyo inihanda. Dahil ang tunay na oportunidad ay dumarating kapag ikaw ay handa at kapag ito ay akma sa iyong landas. At higit sa lahat, hindi mo kailangang yumuko sa harap ng mundong paulit-ulit kang binabaliwala. Sapagkat kung kailangang ipaglaban ang iyong presensya para lang mapansin, baka hindi iyon ang mundong nararapat mong galawan. Kapag hindi ka nagmamakaawa, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Kapangyarihang tahimik pero matatag. Kapangyarihang hindi nakasalalay sa pagtanggap ng iba, kundi sa pagtanggap mo sa sarili mo. Kapangyarihang hindi nakabase sa kung sino ang mananatili, kundi sa kakayahan mong manatili sa iyong prinsipyo kahit nag-iisa. Ang taong hindi nagmamakaawa ay hindi kulang. Siya ay puno ng kabatiran, puno ng paggalang sa sarili, puno ng tiwala na kung hindi man ibigay sa kanya ang isang bagay, ito'y hindi kailanman makakabawas sa kanyang halaga. Sa kanyang katahimikan, may lalim. Sa kanyang pagtanggi sa pagsusumamo, may tapang. At sa bandang huli, ang hindi pagmamakaawa ay isa sa pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ito ay pagsasabing, hindi ko kailangan patunayan sa iyo kung bakit ako karapat-dapat. Ang mismong presensya ko ay sapat ng patunay. At sa ganitong uri ng paninindigan, ang mundo ay natutong gumalang. Hindi dahil ikaw ang sumigaw, kundi dahil ikaw ang nanatiling tahimik at buo. May mga panahong ang pag-iisip ng iba tungkol sa iyo ay tila nagiging mas mahalaga kaysa sa katotohanang nasa loob mo. At sa bawat tanong na ibinabato nila, bakit ka ganyan? Bakit hindi mo ipinaliwanag? Ano bang iniisip mo? Parang hinihila ka ng mundo upang ipagtanggol ang sarili mo, ipaliwanag ang katahimikan mo, at patunayan na ang mga desisyon mo ay may saysay. Ngunit sa landas ng Stoic, ang tunay na lakas ay hindi laging masigla o maingay. Ito'y tahimik, ngunit matatag. Ito'y hindi palaging naririnig, ngunit palaging nararamdaman. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kakayahang hindi magpaliwanag sa mundong hindi handang makinig. Bakit mo kailangang ipaliwanag ang isang bagay na galing sa puso? Bakit mo kailangang ipagtanggol ang katahimikan mong payapa sa harap ng ingay na hindi naghahanap ng katotohanan kundi argumento? Ang Stoic ay hindi nag-aaksaya ng lakas upang kumbinsihin ang iba. Hindi dahil sila'y mapagmataas kundi dahil nauunawaan nilang hindi lahat ng tao ay handang umunawa. Hindi lahat ay may kapasidad na makita ang lalim sa likod ng pananahimik at hindi tungkulin ng bawat kalmadong kaluluwa ang magpaliwanag sa bawat taong gustong baguhin ang direksyon mo sa buhay. Kung alam mong totoo ka, kung batid mong ang kilos mo ay nagmumula sa malinis na intensyon, sa malinaw na pananaw, sa kabuuan ng iyong paninindigan, hindi mo kailangang ipaliwanag dahil ang paninindigang payapa ay hindi kailangan ng pahintulot. Ito'y sapat na sa sarili nito. Ang mga aksyon mo,
ang paraan ng pagharap mo sa pagsubok, ang kakayahan mong magtimpi kahit nasasaktan, ang pananatili mong buo kahit ikaw ay tinatalikuran. Iyan ang mga paliwanag na higit pa sa salita. Iyan ang patotoo na hindi kailanman malalampasan ng kahit anong paliwanag na pwedeng ilabas ng bibig. At kung sa huli hindi ka pa rin nauunawaan ng mundo, hayaan mo. Hindi mo kailangang hilahin sila sa antas ng pagkaunawa mo. Ang mahalaga, hindi mo ibinaba ang sarili mo sa kanilang ingay dahil ang tunay na kalakasan ay ang manatiling totoo sa sarili kahit walang naniniwala. At ang tunay na dignidad ay ang kakayahang tumahimik, hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang ipaglaban ang katotohanang alam mong buo sa loob mo. At sa katahimikang iyon, naroon ang lakas na hindi kailanman kailangang ipaliwanag. Sa mundong puno ng ingay, ng opinyon, ng paghusga, isang kaluluwa ang nananatiling tahimik. At sa katahimikang iyon, naroon ang kapangyarihang hindi kayang unawain ng karamihan. Dahil ang katahimikan mo ay hindi pagtalikod. Ito ay disiplina, ito ay pagpili, ito ay anyo ng pinakamataas na kontrol sa sarili. Sa panahon ng kaguluhan, kapag ang paligid mo ay puno ng sigawan, tensyon at emosyon, ang taong may tahimik na isipan ang siyang hindi matitinag. Siya ang nananalo, hindi dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil sa kanyang hindi kailanman kailangang sabihin. Ang katahimikan mo ay nagsisilbing baluti. Hindi ito kahinaan. Ito ang depensa mo laban sa mga salita na nais manakit, sa tsismis na gustong sirain ang pangalan mo, at sa galit na umaasang madadala ka sa kanilang antas. Hindi mo kailangang patulan dahil alam mong may mas mataas kang pananaw at dahil alam mong ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman makakamtan sa pakikipagtalo. Sa stoic na pananaw, ang hindi pagkibo ay isang malalim na anyo ng karunungan. Ito'y hindi kawalang pakialam, kundi kabuuang pag-unawa. Pag-unawa na hindi mo kailangang gumanti para maipanalo ang sarili mo. Pag-unawa na hindi lahat ng laban ay karapat-dapat salihan. Kapag pinipili mong manahimik, hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil mas pinili mong huwag sumabay sa kaguluhan, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan. Tahimik ngunit matatag, hindi umiimik ngunit lumalaban sa paraan na mas marangal, mas malalim at mas totoo. Ang katahimikan mo ay sumisigaw, hindi sa volume kundi sa presensya, hindi sa argumento kundi sa dignidad. Hindi ito naririnig ng pandinig ng mundo, ngunit ramdam ito ng bawat kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka katalino, hindi mo kailangang ipaliwanag kung gaano ka nasaktan. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong katahimikan sapagkat sa mismong pananahimik mo, naroon ang lakas na kayang buuin ang sarili mo at sirain ang mga duda na ipinupukol sa iyo. Sa huli, tahimik na kaluluwa ang tunay na malaya, tahimik na isipan ang tunay na matibay, at tahimik na diwa ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Kapag pinili mong huwag humabol, pinili mong panindigan ang sarili mong halaga. Kapag pinili mong hindi magmakaawa, pinili mong igalang ang sarili mong dangal. Kapag pinili mong huwag magpaliwanag, pinili mong manindigan sa katahimikan ng katotohanan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang anyo ng tahimik na lakas ang nabubuo sa iyong kalooban. Hindi ito makikita ng iba agad. Hindi ito maririnig ng karamihan, ngunit nararamdaman ito ng universo. Nararamdaman ito ng sarili mong espiritu na unti-unting tumitibay, lumalalim at lumalaya. Sa bawat hindi mo sinagot, sa bawat usaping hindi mo pinatulan, sa bawat luhang piniling mong pigilin, ikaw ay patuloy na umuunlad, hindi sa harap ng mundo kundi sa loob ng sarili mong katauhan. Ang stoic na pananaw ay hindi lamang pilosopiya, ito ay pamumuhay. Pamumuhay na puno ng paninindigan, hindi ng reaksyon. Pamumuhay na inuuna ang kapayapaan kaysa katarungan na may kasamang kaguluhan. Pamumuhay na pinipiling huwag ipaglaban ang ego dahil alam mong ang ego ay ugat ng pagdurusa. Wala kang kailangang patunayan,
Hindi mo kailangang ipaglaban ang pagkatao mo sa harap ng mga taong hindi marunong makinig. Sapat ka, tahimik ngunit buo, hindi mapagpaliwanag ngunit malinaw ang paninindigan. Hindi nagmamakaawa dahil alam mong hindi mo kailangan ang anumang hindi kusang ibinibigay. Ang tahimik na isipan ay parang ilog na malalim, hindi maingay pero may bigat, may lalim, may direksyon. At sa ganitong uri ng diwa, natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa labas, kundi matatag mula sa loob. Kaya sa bawat desisyong piliin ang hindi pagsagot, sa bawat sandaling hindi mo hinayaang hilahin ka ng kaguluhan, ikaw ay naglalakad sa gitna ng unos na may dignidad, katahimikan at kapangyarihang hindi kailanman maibabagsak ng mundo. Tahimik ka. Ngunit sa katahimikan mong iyan, naroon ang tunay mong kalayaan. Tandaan mo ito, ang hindi pagsagot ay hindi pagtakas, ito ay pagpili. Hindi ito kahinaan kundi rurok ng disiplina. Ito ang uri ng lakas na hindi kailangang sumigaw dahil sapat na ang kanyang presensya upang maramdaman. Sa katahimikan, mas malinaw mong naririnig ang boses ng iyong kaluluwa. Sa hindi pakikibahagi sa ingay ng mundo, nakakalaya ang isip mula sa alon ng pag-aalala. At sa gitna ng kaguluhan, ang pananatiling payapa ay isang revolusyon. Piliin mo ang katahimikan, hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ay nararapat sagutin. At kapag natutunan mong pakinggan ang sarili mo sa gitna ng katahimikan, doon mo matatagpuan ang tunay na lakas, ang lakas ng walang sinasabi.